Binabantayang tropical wave na sa halos katimugan na ng Guam at posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa November 4 o November 5. Pero magiging malakas na bagyo pa rin ba ito? Alamin. Tatlong weather systems na umiiral pa rin sa bansa patuloy kasama na ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi pa rin ng ating bansa at kanluran at ang yung tropical wave sa bahagi ng silangan ng Mindanao nagbubunsod ngayon ng malawakang pag-ulan sa Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Sa Pastrap, patuloy pa rin extension hanggang Palawan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, October 29, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike may maga ay alas 11:18 na ng umaga. Kagaya pa rin kahapon asahan pa rin ang magiging gloomy at overcast kasabay na rin ng mas saturated na himpapawid natin kaya asahan ang mga kalat-kalat pa rin ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral dahil sa tatlong weather systems pa rin nating binabantayan, ang ating amihan, Shea Line at Easterlies at sa Pastrap. So yung Shea Line kasama na rin yun, embedded, kasama rin sa embedded yun ng Northeast Monsoon, yung amihan natin, at Easterlies at yung sa Pastrap naman. Kaya magiging mas maulap pa rin tayo, saturated ang paligid, maulap at mataas ang ating magiging outside humidity sa maghapon pa rin. So expected pa rin na magiging maulan kaya importante po ang payong at lagi nating pinapaalalahanan ng mga kababayan natin kung maaari po yung mga pupunta po sa mga mahal natin na yumao sa buhay, kung pwede lamang ay agahan na po ninyo bumisita dahil expected po kasi magiging maulan po ang ating weekend hanggang sa huling araw nga po ng October sa Biyernes, which is October 31. Papasok yan hanggang uno na hanggang sa susunod na weekdays magiging maulan pa rin po tayo dahil sa tuloy-tuloy po na combination nga po ng Pastrap. Minsan nagkakaroon ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone at asahan ang tuloy-tuloy na Shea Line lalo na umiiral dito sa hilagang silangan na ng Luzon. Tuloy-tuloy na po yan hanggang December na yan mga folks. Yung mga ganyang combination of weather pattern ay tuloy-tuloy. Kaya yung mga nagsasabi na mga ganitong buwan talaga dumadami yung mga bagyo typically kasi nga po yung ating Intertropical Convergence Zone mas madalas na umiiral yan yung dito sa may bandang Eastern Mindanao. Kaya mas mataas yung mga potential na may mga nabubuong tropical cyclone na kapag ka mga ganyang mga ganitong buwan po. Yan, asahan po yan dahil mataas nga po yung ating Coriolis kasabay ng ITCZ development. Madalas talaga may mga low pressure area na nabubuo. Magdedepende na lamang yan sa upward low kung ito ay magsisilbing funnel para magkaroon ng more development of tropical cyclone sa mga susunod na araw. Lalo na pagpasok po ng November. Kaya hindi pa rin talaga natin pwedeng baliwalain kahit magkaroon man na mga mahihinang low pressure area sa silangan sa labas ng ating bansa. Hanggat nasa loob yan ng ating vicinity domain, pinaliwanag ko na po yung tungkol dyan sa pinaka-domain natin na which is pinrovide din yan ni Pag-asa. Salamat na lamang sa dating director ni Pag-asa. Naggumagawa siya ng ganung pattern para magkakaroon ng early warning monitoring sa mga tropical cyclone possibility o probability na mamomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa ating Doppler radar imagery makikita po ang malawakan nito na kalat-kalat ng mga pag-ulan pa rin sa silangan parte pa rin ng Luzon. So tuloy-tuloy pa rin yan hanggang Metro Manila kasabay na ilang bahagi ng Calabarzon area at dito sa Central Luzon po at hanggang Bicol na yan all the way hanggang eastern sections ng Visayas at Mindanao dahil yung climate for nga natin mas mataas po ang magiging average rainfall natin. So maghahalo-halo na po ang combination niyan. Pero ang asahan ninyo madalas mataas ng average rainfall ninyo dyan sa silangang parte ng bansa po. Kabilang na ang Eastern Mindanao. Kaya yung ilang parte sa South of Mindanao, makakaranas naman tayo dyan ng mga pag-ulan dahil naman sa umiiral na intertropical
convergence zone. Sa lightning detection system, so far, ang na-detect 66, pero tingnan natin yung real-time na lightning detection system natin dito sa amin sa Caloocan, dahil kahapon ang daming sunod-sunod pa rin na walang tigil ang mga pagkulog at pagkidlat. So, as of 11:23 AM, meron tayong 76 lightning strikes, pero i-load natin ng kompleto ang within 2-hour period ng ating monitoring. Yung 100 plus minutes ago, tingnan natin kung madadagdagan pa. Mukhang wala na. So, ang latest natin, total of 76 lightning strikes. At most probably dito nga po sa silangan ng Southeastern Luzon at Eastern Luzon, dahil kasama ang Polillo Island, ito ang bahagi ng Bicol region nga po. Medyo may mga pagkulog at pagkidlat din sa may bandang Mindoro. Ayan, kasama na yung 2-hour period. Yan, within 2 hours period po. Makikita natin ang pattern ng mga pagkulog at pagkidlat ay umiiral pa rin sa may bandang West Philippine Sea at extreme North Luzon. Well, alam na po natin ang dahilan dahil yung ating northeast monsoon, yung she line dito, at yung easterlies naman dito. Tapos surface trap naman dito sa katimugan. Yan, yung surface trap o yung intertropical convergence zone. Yan, although nagdi-disorganize siya and then minsan nag-organize, pero patuloy na magdadala yan ng mga kalat-kalat at minsang malawak ang pag-ulan dyan sa area na yan. So, tatlong pattern po ng ating weather system ang ating binabantayan at umiiral ngayon sa bansa. Kaya, hindi mawawala yung mga pagkulog at pagkidlat sa iba't ibang bahagi naman ng bansa. Kaya, ingat po tayo mga folks, lalo na ngayong maghapon pa rin ha. So, importante yan. At kung titingnan natin yung pinaka-historical chart, ay active yung ating lightning detection system. Nagkakaroon lang ng minor discrepancy sa GPS. Makikita natin ay malawakan pa rin ang mga lightning strike detection. Pinakamalapit so far, 80 kilometers mula dito sa amin sa Caloocan. Kasi yung natapos na yung mahigit 2 hour, yung malapit na sa may Manila Bay, nagkaroon din ng pagkulog at pagkidlat. Kaya magiging maglumi pa rin o maulap ang ating paligid. Sa atin namang thunderstorm advisory care of Pag-asa, nakataas sa buong Visayas area, maging sa buong Mindanao. So sa Visayas po, most especially ang Occidental at Oriental Mindoro, kasama na yan, within 1 to 2 hours ang forecast. At dito naman sa bahagi naman ng Mindanao, halos buong area ng Davao Region, kasama na ang Tawi-Tawi o Basilan, nakataas po ang rainfall advisory at localized thunderstorms. Effective yan within 2 to 3 hours din. Siyempre, ang NCR, hindi tayo lusot sa aasahan ang thunderstorm monitoring pa rin at mga pag-ulan. So, kasama na ang kapitbahay natin na Laguna, Cavite, yan, kasama na ang Pangasinan, Bulacan, Pangasinan, yan, kasama rin yan. Pati ang Central Luzon sa Nueva Ecija, Tarlac, yan, kasama po yan, pababa na yan ng bandang Batangas o Calabarzon area. So, kasama na hanggang Laguna na yan ha, dahil napaka-saturated ng ating paligid. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy ngayon ang umiiral sa amin sa Caloocan. So, expected pa rin tuloy-tuloy yan hanggang this weekend na po ha, at magiging maulan pa rin tayo tuloy-tuloy yan. Sa lowest temperature rate ng weather station, kaninang 5:53 AM, nakaranas kami ng 25.6 mm na lowest temperature. Kahapon, ang pinakamataas na namin na naitala sa Caloocan, 32.4 degrees Celsius ang highest air temperature na sa amin kahapon ito ng hapon at 1:52 PM. So, medyo mataas ang aming heat index pa rin. Pumalo ito ng 45.4 degrees Celsius. Kaya napapansin nyo kahit makulimlim, pinapawisan kayo ng malagkit. Kasi nga po, yung hot humid dahil sa easterlies, nagbubunsod ng mataas na heat index sa atin. Kaya despite na medyo nagiging makulimlim tayo madalas sa Metro Manila, iwasan pa rin natin ma-dehydrate pa rin at masyadong magpapakapawis dahil pahirapan po magpatuyo dahil mataas ang ating outside humidity o hot humid na panahon. So yung alinsangan natin halos dumodoble dahil sa mataas pong ating heat index mga folks. At tingnan natin yung magiging forecast natin dahil mataas ang naging heat index namin kahapon. As of 10:31 AM, nasa 41.8 degrees Celsius na po yung aming extreme cold zone sa Caloocan. So 41 degrees Celsius po ang magiging pinakamataas daw na temperatura namin sa Caloocan sa maghapon. So mataas ang heat index despite na makulimlim. Double check natin silang bahagi ng Ilocos region. Well, nasa 42 degrees Celsius po at papalo ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon.
Sa Tuguegarao naman, sakop ng Cagayan Valley ay nasa 37 degrees Celsius at papalo na hanggang 41 degrees Celsius. So medyo mataas na po ang extreme caution. Yan. Although pinakamataas na daw ninyo mamayang mga alauna hanggang alas 2 ng hapon, aabot daw ng 41 degrees Celsius. Sa Santiago, Isabela naman ay nasa 35 degrees Celsius, so medyo manageable dahil hanggang 40 degrees Celsius daw magiging pinakamataas ninyong heat index sa maghapon, mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Sa Dagupan, Pangasinan, nasahang 43 degrees Celsius po, so mas maalinsangan kayo, mataas ang at inyong hot humid na panahon. Papalo pa ito hanggang 45 degrees Celsius na danger heat index level, mamayang alauna ng hapon. So kayo po dyan sa bandang Pangasinan, mataas ang inyong heat index, sobra po, iwasan po natin ma-dehydrate despite na maulap, ha? At yung dito naman sa bandang Central Luzon sa Tarlac, 41 degrees Celsius po ang inyong kasalukuyang forecast ng heat index, pero papalo pa ito hanggang 43 degrees Celsius na pinakamataas, mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mataas po ang inyong at alinsangan dyan, despite na makulimlim, ha, kaya wag pa rin baliwalain. Sa bandang Batangas ay nasa 40 degrees Celsius po, pinakamataas na raw hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna. Iwasan din masyado magpa-dehydrate dahil mukhang manageable although mataas ang inyong heat index. Dito naman sa San Jose Occidental, Mindoro ay mukhang manageable naman, hanggang 40 degrees ang pinakamataas sa inyo mamayang alauna daw ng hapon. Sa Palawan, although makakaranas kayo ng medyo nagmo-moderate pero maaraw, pero umuulan, ay aabot sa halos hanggang 39 degrees Celsius lang. So medyo manageable naman ang heat index sa inyo sa Palawan, kaya walang masyadong problema. Sa Central Luzon naman, sa Cebu, well, 34 degrees Celsius, so mukhang inuulan-ulan din kayo dyan dahil makulimlim. Mababa ang inyong heat index, so walang problema, lalo na sa bandang Mindanao, kaya hindi na natin isasama. So sa bahagi ng Northwest sa Luzon, ang may pinakamataas na recorded na heat index, kabilang na ang Central ng Luzon at bandang Pangasinan. Ibig sabihin po, mas maalinsangan ang inyong temperatura dyan. Iwasan po magbibilad o mapawisan ng husto dahil pahirapan po magpatuyo ng pawis dahil mataas ang ating concentration of humidity, pumapalo ng 80%. Kung itatapay naman natin sa peak extremes in past 24 hours, pagdating sa air temperature, ang Butuan pa rin ang may pinakamataas na air temperature. Mapapansin nyo, puro eastern section sa umabot ng 33.8 degrees Celsius ang inyong highest air temperature. Mapapansin nyo, puro Mindanao ang may pinakamataas na recorded na air temperature. Yan, dahil nga po sa klima natin. Sa Baguio City naman ay bahagyang mataas, 18.2 degrees Celsius, which is yan na yung pinakamataas sa buong bansa so far. I-disregard natin yung Atok Benguet dahil lagi talaga mababa ang temperatura niyan dahil sobrang taas ng summit o elevation. Sa Sangley Point naman, nakaranas sila ng pag-ulan, 32 mm lang. So pinakamaraming ulan na naitalaan yan. Pero sa amin sa Caloocan kahapon, 9.9 mm lamang ang total rainfall sa amin sa Caloocan. So, nakakaranas pa rin ang Metro Manila ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan sa maghapon. Sa loob ng 7 araw, 64.5 mm ang total rainfall or 297.6 mm ang October rainfall namin. Very above October average na kami ng mahigit 40.7 mm na total rainfall. Anyways, bago tayo pumunta sa outside humidity, tingnan natin yung status ng ating space weather dahil natiling unsettled daw ito. And as of 8:40 AM kanina umaga, nakataas ang radio emission daw. So meron daw type 2 emission na umiiral. Association niya ng CME burst ng coronal mass ejection nga po ng haring araw. So yung ating KP index breakdown forecast courtesy of NOAA, hanggang G1 o 5 KP index daw ang aasahan. So naglalaro sa 4.0, 4.67 hanggang 5.0 ang ating aasahan daw na geomagnetic activity. Sa loob ng 3 hanggang 3 araw daw ay e-epekto daw ang mostly unsettled to active geomagnetic field. So dahil yan sa posibleng G2 moderate levels, hanggang sa huling 2 araw na siguro o 3 araw ng October 29 to 30 dahil sa anticipated nga daw ng coronal burst at high frequency sun surface. Yung boss ng LASCO, makikita nyo sa LASCO. So, wala naman tayong masyadong solar radiation at wala namang inaiulat na magkakaroon daw ng radio blackout. Although, mataas o posible pa rin ang mataas na significant dahil merong coronal hole na nakatutok ngayon sa Earth 6 o'clock coordinate. Ay, no? Parang nakangiti nga eh, oh.
naka-smile. Yan. So parang naka-smile siya. Makikita niyo po at ipopost natin yan sa Facebook page. Parang pang Halloween siya, oh. Parang naka-smile na pumpkin. Mayroong mata. So tingnan po natin. So parang naka-smile na pumpkin. Tapos yung coronal hole nakatutok sa earth. Ayan, oh. Yan, kung titingnan niyo, kita yung details, oh. Tapos meron siyang mata. So para siyang naka-smile na Halloween pumpkin. So tamang-tama dahil Halloween week naman daw kasi ngayon, di ba? Sa Amerika, Halloween week sa kanila. Yan. Tamang-tama lang nakiki-Halloween yung ating haring araw ngayon dahil base na rin yung kanyang bibig malawak na coronal hole at yung dalawang mata na ito at may ilong parang yung pinakamalawak na sunspots. Kung titingnan natin dito sa sunspots ay kita nga po, ayan, medyo merong malawak na sunspot sa AR4267 pero hindi na masyado kita yung iba, pero yung maliwanag na burst nakikita dito sa actual SOHO EIT o LASCO, medyo makikita po. Double check natin kung matatanaw na natin yung kometa, yung Atlas, kasi hindi natin makikita dito at maulap sa amin sa Caloocan. Tinaray ko na po. Yung LASCO hindi naman malawakan yung burst pero merong mga geomagnetic activity rin. Ayun, may mga bursting din ng geomagnetic activity. So kung titingnan natin dito, hindi masyado kita yung comet. I'm not sure kung ito yung comet na tinuturo. Ayun, parang natanaw yung comet dito. I'm not sure kung comet ito pero dapat constant lang ang galaw ng kometa. So parang hindi natin nakikita dito yung kometa. Supposed to be, papunta yan sa haring araw. Well, tingnan natin kung maaabutan pa rin natin yung Atlas. Matatanaw natin dito. Masyado daw atang malayo kaya hindi ganun kalinaw na nakukunan. Pero sa ibang mga bansa, nakikita yung kometa Well, siguro advanced long range exposure yung ginamit. Pero supposed to be, makikita pa rin ng long range exposure sa ating mobile phone. Kaya lang, hindi talaga nakaka-captured So wala naman so far pero mayroong mga burst of solar flare, although hindi naman ganun kalala ang burst nito. So hindi naman ganun kalala, normal naman yung solar wind, nag-aabove lang siya ng bahagya ngayong araw. Yung sunspot number natin 91 lang, maliit. So yung ating nowcast KP index forecast naglalaro lang sa unsettled to quiet lang. So wala tayong solar X-ray events. Yan, kalmado na rin yung photon flux. Pero asahan po natin yung geomagnetic activity naglalaro sa unsettled to active lamang hanggang 5.0 nga po. So medyo na-distort yung ating magnetosphere. Normally po yan na kapag malakas yung impact, malakas yung projection ng plasma density. So mataas pa rin yung ating ionospheric, medyo moderate to high, 70 to 80 MHz. So apektado pa rin ang Mid-Pacific kabilang na ang Pilipinas. So wala namang masyadong auroral activity, yung auroral visional, hindi naman masyadong malakas yung auroral view. Yung ating plasma density naman ay medyo moderate lamang. Ayan, ito ngayong araw 29. So medyo moderate lang naman yung plasma density, hindi naman direktang nahahawi sa earth yung coronal hole ng haring araw natin na medyo nag-i-smile na parang pumpkin. Sa ating outside humidity, 80% nga po tayo, kaya mataas yung ating hot humid na panahon. Kaya wag masyadong magpapawis din, malagkit-lagkit na alinsangan ang mararamdaman natin sa ganitong klaseng temperatura at mataas na outside humidity. 80%, tumaas ito ng 1% since last hour. Mataas naman ang ating barometric pressure dahil sa amihan, 1010 hectopascals po. At mabagal ang pagbaba nito since last hour. Manatiling low tide po tayo pero patuloy pa rin na mataas na alon dyan sa Silangan o Kanluran. Ang Nodo Luzon pa rin hanggang southeastern at southwestern Luzon sa may bandang West Philippine Sea sa Kanluran at dito naman sa Dagat Pasipiko sa Silangan. Umaabot ng 1.25 meters ang taas ng alon at bandang dito sa may bandang Kanluran ng Ilocos medyo mas mataas, umaabot ng 2 meters mahigit ang taas ng alon po dyan despite na mababa ang ating sea level. Yan, ingat na lamang po sa mga papalaot at sa atin namang air quality so far, good naman daw. Pero dahil medyo nagkakaroon tayo ng thermal inversion, asahan ay naglalaro po sa moderate
ang ating air quality. So magmas pa rin po tayo mga folks. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:50 AM at lulubog po ito mamayang 5:28 PM. At sa ating first quarter na po ng liwanag, unang first quarter, mukhang huli na first quarter ito ng October, 45% illuminated. So titingnan natin, hindi pa siya nagmo-moonrise. Magmo-moonrise pa po ito ngayong tanghali, 12:06 PM ngayong tanghali, magmo-moonrise pa lamang ito. At lulubog ito mamayang gabi at 11:37 PM. At sa ating local weather outlook po, ngayong araw ng Miyerkules at Huwebes, gaya kahapon, partly cloudy sa umaga, tanghali, and then localized thunderstorms naman pagsapit naman ng bandang hapon naman yan. Ganon din ang iiral bukas po. So lumalabas po, yan na ang huling Huwebes at Miyerkules natin hanggang huling Biyernes na po yan ng October. So hanggang sa loob ng 3 araw, mukhang ganito po magiging pattern ng ating weather system. Magiging gloomy at localized thunderstorm sa hapon naman dahil sa yung 3 weather systems nga po. Highest and lowest pressure expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest na pressure expected 25 to 26 degrees Celsius. However, yung pag-ulan namin sa Caloocan, 50-50 lang ang tsansa, 50 to 52%. At bukas mas mababa daw, 36 to 40%. Sa mga gustong malaman ang tsansa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So posibleng mababa dito sa Caloocan pero baka mas mataas ibang bahagi ng Metro Manila like Quezon City o ilang bahagi ng Parañaque or bandang dyan sa bandang Valenzuela pataas. So dependency yan. Pero at least meron na kayong idea na ang tsansa ng pag-ulan naglalaro sa 50-50 ang tsansa. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Tuloy-tuloy pa rin yung 3 weather systems natin. Yung northeast monsoon o yung amihan. Umiiral na nga po sa may bandang Taiwan. Bahagyang nararamdaman na po ito sa bandang Ilocos region at Batanes Group of Island. Hindi pa masyado sa Central Luzon at Metro Manila. Medyo nararamdaman pa rin natin yung hot humid na panahon. So dyan pa rin sa may bandang dulong extreme low Luzon pa lang nararamdaman yung lamig ng northeast monsoon o amihan. Kasabay naman yan ng she line. Syempre matik na po yan. Kapag may malamig, of course mayroong she line. Dahil naman sa salubungan ng malamig na hangin dito sa may bandang northeastern part ng Luzon. So dahil dyan makakaroon ng mas maulap na himpapurin ang bahagi ng Ilocos region at Cagayan Valley. At may mga pagkulog at pagkilat ang iiral. Kitang-kita naman po dito sa satellite imagery po. So in detail po ay yan po ang magiging hitsura at yung ating she line. Ayan. Yan, ito yung boundary ng she line. Ayan, sa northeastern Luzon pa rin. So yung pagitan nito ay magdudulot po yan ng mga pagkulog at pagkilat. At yung lamig naman ng amihan, manggagaling yan dito. Ayan, kitang-kita naman po yung flow ng northeast monsoon. Ayan. So bandang Batanes Group of Island lamang o bandang dulong baybay na Ilocos Norte at Cagayan medyo mararamdaman ang medyo lamig ng simoy ng hangin. Hindi pa masyado ramdam sa bandang Central Luzon at Metro Manila. At rest ng bandang Central Luzon nga po at kalurang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet hanggang Pangasinan, medyo maaraw at mataas ang alinsangan ninyo despite na gloomy. So wag masyadong magbibilat at asahan po ang mataas na temperatura natin. Yan. Iwasan na lamang po magpawis kabilang na ang Zambales at ilang pati ng Tarlac o Central Luzon. At dito naman sa pagitan ng Bulacan, Metro Manila at Calabarzon, gloomy pa rin tayo, asahan pa rin ang kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. Pero asahan na mataas din ang ating hot humid o yung ating heat index pa rin, medyo mataas. Kabilang na ang Calabarzon area, so damay-damay na ang Batangas, Laguna area hanggang southeastern Luzon, lalo na ang Bicol region. Magiging moderate to some heavy rain clustered na heavy rain showers ang iiral sa Kabikulan po. Yan. Kung titingnan natin yung heavy rain shower potential, cluster po ang mga pag-ulan dito sa bandang Bicol region. Kabilang na ang Catanduanes, Legazpi at Sorsogon po. Ingat sa potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa. Rest ng South Luzon, very gloomy tayo, nagmo-moderate, so medyo mataas ang ating hot humid na panahon dahil naman sa umiiral na easterlies mula sa dagat Pasipiko. Tuloy-tuloy po yung accumulation yan, so damay ng Mindoro, Marinduque, Romblon at ilang bahagi ng isla ng Burias Island at Masbate. Magiging intermittent po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang buong Palawan area, lalo na dyan sa may ng Puerto Princesa. Medyo nagkakaroon kayo ng mga heavy rain showers dyan, El Nido, hanggang dyan sa may bandang area ng Batarasa at Balabac. Dahil sa embedded ng Cephes Trap po, although napaka-disorganized. Kaya
Surface trough lang matatawag natin yan. Ewan ko lang kung kay Pag-asa, ITCC pa rin sa kanila yan. Pero sa akin, surface trough lamang ito dahil disorganized o buhaghag ang itsura, hindi naman siya lumilinya gaano. Kaya yung trough na yan ay magbubusod nga po ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Palawan area, west portion ng Visayas. Yan, medyo mas gloomy at maulap, lalo na ang Panay Island at Negros region. Yan, magiging maulan po ang kalat-kalat dyan sa bandang Capiz, Aklan, at ilang bahagi dyan sa may bandang San Jose Buenavista, kasama na rin ang parting Iloilo, although nagmo-moderate kayo minsan dyan. Pagdating naman ng Negros region, ang Bacolod, ilang bahagi ng Guilihangan, correct me if I'm wrong lamang sa pagbanggit ko ng pangalan ng Guihulngan, yan, medyo nakakalito basahin, Guihulngan, yan, Guihulngan ang tawag. Diyan sa paligid na yan, pababa ng Libertad na yan hanggang dyan sa bahagi ng Dumaguete, very gloomy pa rin kayo, although nagmo-moderate, expected pa rin ang isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na mamayang hapon po. Ganon din sa Cebu, Bohol at ilang parte ng Leyte, very gloomy kayo dyan, nakakaranas kayo ng mga moderate to heavy rain showers dyan. Mula dyan sa bahagi ng Tacloban nga po, Ormoc, patawid na ng Eastern Samar mula Borongan pababa ng Gian. Heavy rain showers po ang umira sa inyo dyan, pataas na yan ng bandang Northern Samar sa Lawang. Ingat po sa mga pagguho ng lupa dahil gaya na ating sinasabi po, dahil sa easterlies at combination ng surface trough, malawak po ang magiging pag-ulan ninyo ngayon dyan. Ingat sa potential na pagbaha. Sa Mindanao naman, well, very gloomy rin ang buong Mindanao, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro o halos buong Northern Mindanao, kabilang na ang Surigao region. So buong Caraga area magiging maulap at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog at asahan minsan ang clusterized heavy rain showers. Lalo na dito sa bahagi ng Surigao del Sur, pababa na yan ng Bislig, Davao de Oro, so damay ang Compostela Valley, pababa ng Katiil, Baganga, yan, sorry po sa term, mahihirap ibigkas yung mga malalalim na salita. At ilang bahagi ng Caraga, Manay, lalo na sa mga aftershocks dyan, tuloy-tuloy pa rin sa Manay, kaya mag-iingat po tayo, lumayo muna sa mga mabulong bundukin lugar para ingat sa biglaang pagguho ng lupa dahil nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga moderate to heavy rain showers, kabilang na ang buong Davao de Oro nga po, kasama ng Compostela Valley, hanggang dyan na sa Governor Generoso. Magiging maulap at maulan din ng Davao City at ilang bahagi ng Davao del Sur hanggang Davao Occidental area. Siyempre, magiging maulap pa rin at kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat at pagkulog pa rin ng iral sa the rest ng BARM o Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte man yan, o kabilang na ang Lanao hanggang Lanao del Norte po. Yan. Although medyo party to sa mostly cloudy pero very intermittent, ang magiging mostly cloudy natin dyan sa buong Mindanao, expected pa rin ang hindi mawawala na mga isolated rain showers. Ganon din sa iiral sa Zamboanga Peninsula, although dito sa inyo sa Zamboanga medyo mas umaaraw, pero expected po ang isolated rain showers and localized thunderstorms bunsod po ng surface trough. Hanggang dyan yan sa isla ng Basilan at Hulusulu dahil naman sa surface trough. So, most of areas ng bansa natin, very gloomy po o very concentrated po yung water vapor. Dahil po doon sa tatlong weather systems natin, kaya expected ang mga intermittent at scattered rain showers sa maghapon na may pagkulog at pagkidlat. Kung double check naman natin yung ating MSLP at rainfall forecast gamit ang ating MSLP forecast courtesy of ECMWF. Yan, tingnan natin kung magiging maulan din kasama na ang Metro Manila sa maghapon. Starting ngayong 8 o'clock AM hanggang 2 PM po yan ha. Yan o, yung oras. Yan. Para latest at very close to real time ang ating forecast. So gaya nga po na inasahan, magiging maulan pa rin talaga ang halos buong silangang bahagi ng bansa. At sa kanluran naman, ang bandang Palawan, west portion ng Visayas, hanggang bante ng Mindanao po. Yun o, kalat-kalat po ang pag-ulan dahil nga po sa combination of surface trough at easterlies. Sa hilagang bahagi naman ng Luzon, yung silangang parte dahil naman sa shear line, no? Natatanaw natin yung pinaka shear line, no? Ayun, no? At ito naman yung ulap na dala o tulak ng northeasterly surface wind flow o yung northeast monsoon na maitatawag o amihan. So yung combination na yan, nasasalubong dun sa easterlies, expected talaga ang mga intermittent rain showers po dyan. Yan. Makikita naman ang pag-ulan sa halos buong silangan parte ng Luzon hanggang southeastern Luzon. Pagsapit naman ng bandang alas 2 ng hapon onwards,
Yan, so mukhang nagkakaroon ng mga moderate na pag-ulan pa rin sa Northern Luzon, kabilang ng Metro Manila at Southern Luzon. Pero sa kalulunang bahagi ng Palawan and the rest ng west section sa Visayas at Mindanao, moderate to heavy rain showers daw ang naka-forecast dito mamayang hapon. So importante po ang payong mga folks at ingat na lamang anytime sa mga posibleng pagbaha. Sa silangan naman ng Southeastern Luzon hanggang eastern part ng Mindanao ay kalat-kalat din na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Mataas nga lang ang potential dito sa may ng eastern part ng Mindanao at eastern Visayas mamayang hapon po yan. So mga 2 o'clock PM po yan onward. So hindi mawawala ang tsansa pa rin na pag-ulan sa Metro Manila at nilang bahagi ng Calabarzon area. Although mapapansin dito medyo light rain showers lang o maliit ang tsansa ng pag-ulan. Well, isolated yan, so expected pa rin ang mga pag-ulan, kaya importante ang payong sa Metro Manila pa rin ha. At mamayang gabi naman ng 8 o'clock PM onwards, kung titingnan natin, napaka-gloomy pa rin ang paligid. So dito pa lamang sa may bandang Taiwan, makikita natin maulan na po ang parte ng Northern Luzon. So kasama ang Metro Manila at buong bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao na. Yan, magiging maulan tayo sa gabi pa rin. Pero asahan nyo yung mga light drizzle rains na tuloy-tuloy po ang iiral dyan ha, dahil mataas nga po yung saturation ng ating water vapor, maging ng ating humidity. Kaya yung mga drizzle rain, madalas mararamdaman natin yan sa ibang bahagi ng bansa po. Lalo na mamayang gabi, mapaalas 8 man yan ng gabi onwards. So at least may idea na kayo. Kung iba sa inyo po ngayon, maaga na nakapag-leave para sa undas leave, ay magandang pagkakataon po yan para at least makapag-prepare po tayo. Dahil magiging maulan talaga ang ating huling araw bago matapos ang October. Maging sa araw nga po ng November 1, magiging maulan pa rin po tayo. Kaya at least, mas maganda na yan kung maaga tayo makapag-leave na kaagad, para makapag-prepare tayo, makauwi ng maaga at maiwasan po yung mas stranded sa biyahe. Yun kasi ang dapat nating iwasan dahil yung traffic, kasama na po yung traffic. So kung maaari, ngayon pa lang o ngayong araw pa lang siguro, kung maararapatin, ay maaga na siguro kayo mag-request ng inyong mga undas sa vacation leave siguro. Yan, kasi holiday naman sa 1, di ba, ng November. So kung malayo-layo pa yung magiging biyahe ninyo, yung iba nagro-roro pa, yung iba nag-eeroplano pa, para maiwasan na ma-overcrowd dahil meron tayong area ng airport, sunod-sunod po nagkakaroon tuloy ng mga suspension yata ng flight, para iwas aberya o yung istorbo sa atin kapag tayo ay bebiyahe, magkakaroon pa tayo ng stranded. Napakapangit naman at hindi naman magandang pagkakataon po pagka ganon, naaaberya yung ating mga biyahe. So kung maaga, mas maganda po mga folks. At dahil wala naman tayong binabantay na aktibong low pressure area o tropical disturbance sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, na natiling mababa pa naman ang tsansa ng makapasok pa ito sa PAR, although meron tayong aktibo nga na possible na disturbance sa unang linggo nga po ng November na may nabubuo nga po at nagkaroon pa nga ng malaking debit yan, kagaya na lamang ng mga ilang post na super typhoon, 2 super typhoon do kagad ang may mabubuo, which is hindi po, napaka-misleading pa noon dahil yung ating mga forecast nagbabago-bago pa nga po at kagaya nga po kahapon humina, inalis na ni ECMWF yung potential na meron daw malakas na bagyo. So makikita kay ECMWF mula sa mga computer models nila ay tropical wave lamang ang nakikitaan natin dito. Although by the first week of November nga, pagitan ng starting ng November 3 onwards, may mga low pressure area nga po dahil embedded ng intertropical convergence zone dito sa may bandang South of Guam. So maring kumilos yan dito ha, didikit na naman yan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao po. So usually pakanluran na po ang galaw ng ating mga bagyo kung sakaling may mabubuo dahil ang yung subtropical ridge ay laging aktibo na din sa itaas at mababa na masyado yung subtropical ridge o yung mga ridges of high pressure area. Kaya mas bumababa na po yung galaw ng bagyo na pakanluran ang magiging pagkilos. So yung mga trajectory nito kung sakaling tatama sa lupa, kung sakaling may bagyo na mabuo man, kung sakali sa month of November, ay makikita natin mga bababa na ang trajectory niyan. Minsan nagbibiko region na lang yan or bandang Visayas or halos pagitan ng Southern Visayas at Mindanao. Usually ganyan na po yung galaw ng bagyo po.
very occasional o lowest chance na occasional na may potential pang lalapit ito sa mga ng nodal Luzon po. Pero case to case na lamang po yan kapag ka nagkaroon ng bungi yung parte ng range of high pressure area. Kasi minsan nagkakaroon ng bungi dito sa itaas, bumababa yung atmospheric pressure sa may bandang Taiwan, kaya minsan nakakalusot pa ang bagyo na lumapit sa may bandang northwestern part ng ating bansa. So case to case na lamang po yun. Pero normally kapag gantong mga months talaga, mabababa na ang trajectory ng bagyo. Usually pasubsob na yan or direksyong pakanluran talaga ang galaw ng mga bagyo. So mula unahin natin ang forecast o yung mga simulations ng computer models. Kay GFS patuloy pa rin ang kanyang consistency na may mabubuo daw talaga. Ito yung nandito pa ngayon yung convergence na binabantay natin bandang south of Guam nga. So malamang kikilos ito pakanluran at maaring tawid ito o tumawid dito sa may bandang Visayas area. Ayan o. So kung halimbawa naging tuluyan, naging bagyo po yan. Pero sa ngayon hindi natin nakikitaan na magiging super typhoon ito. Pero potentially ay mga less typhoon siguro or severe tropical storm o tropical storm. Yan. Alanganin din kasi yung lumalabas dito kay GFS. Kay SMWF naman ay wala. So, ibig sabihin, mababa ang confidence pa na magiging aktibong bagyo talaga itong isang tropical wave na binabantay natin isang araw pa dito sa may bandang southeast of Guam. Na ngayon, nasa may bandang south of Guam na. Well, para sa ebidensya, ito po yung real time. Real time po ito, hindi ito forecast. Real time ito base sa convergence pattern ng kaulapan dyan sa southeast of Guam. Ayan na, nandito na siya. Oh. Pero mapapansin niyo nasa 33 km per hour na po yung kanyang significant. Ibig sabihin may bahagyang Coriolis itong nakikitaan, although napakabagal lang talaga. Dahil malakas po yung shear nito, yung shear na tumutulak sa kanya, yung vertical wind shear sa kanya, kasabay din ng easterly trade wind dito. Dahil sa malakas po yung easterly trade ay minsan na-entrap yung kanyang Coriolis, kaya nanatiling buhaghag ang kanyang kaulapan dito, yung cluster. Mapapansin nyo po yung lining ng intertropical convergence zone, napaka-extended na, you know. So anytime ngayong araw, malamang itaas na rin ni Pag-asa yan. Kapag napanood na naman ni Pag-asa yung ating report. Dahil extended yan ng ating convergence, malamang ibabalik na naman ni Pag-asa yan na ITCC na naman ang tatawagin niya. Yan, ganyan po yun. Yan. Although makikita disorganized ito, pero yung lining ay straightforward na siya. Ayan o. So yung lining ng intertropical convergence zone dito mula Palau, dire-diretso yan hanggang south of Guam, mapapansin nyo ay clusterized, very cluster. Yan, ITZZ talaga yan. Yan, ITCZ, yung ginuhitan na natin yan. Yung linya na yan, yung buong linya na ITZZ yan. So considering dahil yung linya na nakapila na kasi siya, na clustered. So yun po, at nandyan naka-embedded yung ating binamantayin nga na mataas ang convergence na ngayon ay nasa 33 km per hour. At makikita niyo po, puro pakanluran ang magiging kilos niya. So ang probably, oops, nawala. Yan, so makikita po natin, sorry about that. So ulitin natin, magiging pakanluran po lagi ang kilos niyan. Mali yung selection. Ayan. Kung sakali man na maging aktibong low pressure area yan, kikilos yan pa ganyan. Maaring tumawid yan dito, then exit ng bandang Palawan. Mostly ganyan na magiging galaw niyan, just in case. So kung titingnan ninyo sa mga iba't ibang pattern, kahit kay AI ay buhaghag pa ang consistency ng development kung sakaling maging isang depression itong binabantay natin na convergence since isang araw pa. Then inaasahan natin bandang 4 siguro o 5 papasok yan ng PAR, and then lalapit yan dito sa mga ng Eastern Visayas. Kaya yung mga kababayan natin sa Southeastern Luzon, Visayas at Mindanao, maghanda-handa po kayo sa unang linggo po yan ng November, ay posible na yung kung sakali man nanatili itong trap at hindi naging bagyo, ay yung malawakan pa rin na ulan na magiging dala niyan. Kaya kaya maging bagyo man yan o kaya hindi, yung dala naman na malawakang ulan, yung minor na mataas na average ng ulan, magdudulot pa rin yan ng mga pagbaha. Kaya wag pa rin baliwalain kay maging bagyo man yan o kay hindi po. Malinaw po yan dahil mataas po yung saturated ng water vapor embedded ng intertropical convergence zone. So kasabay dyan yung ilang Coriolis, kaya nagkakaroon tayo ng mga mataas na convergence. Double check natin yung vorticity para malinaw.
Ayan, moderate na po. Yan, nagme-medium intensify na. Ibig sabihin lamang may mataas ang confidence na maging isang disturbance po ito. Hindi pa lang natin kumpirmado sa ngayon kung aabot ito sa severe tropical storm o tropical storm. Pero ang malinaw lang dito ay may posibilidad na umabot ito sa tropical depression. Yan, magto-tropical depression yan. Yun lang ang nakikitaan natin na inaasahan natin na forecast na magiging isang disturbance ito bilang tropical depression. Now, kung magiging tropical depression ito sa unang linggo po ng November, pagitan na yan ng bandang November 4 onwards, pataas, anumang araw yan, na makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Matatawag pa rin natin yan na Tinyo. Yan. Tino, yon Tino. Hindi Tinyo Tino. Yan, bagyong Tino na ang tatawagin natin dyan pagka nakapasok yan. So, approximate ahead of time yan, mga siguro, baka sa susunod, unang weekend ng November. So, siguro, mga October 6 o October 7 to 8. November 7 to 8, sorry. So, between November 6 to November 8, baka malapit na yan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. So, bilang tropical depression. Just in case na hanggang tropical depression lang talagang aabutin niya. Yan. Kasi yung tropical wave, nagmo-moderate din dito, kaya nagkakaroon ngayon ng malawak ang pag-ulan dyan sa Eastern Visayas. So, nakita ninyo po, yung una natin binantay na tropical wave, hindi siya naging invest, di ba? O, hindi nag-successful na naman na maging invest po. So, surface trap lamang siya, embedded ng ITCC nga po, dito sa may banang silangan, Dagat Pasipiko, nagdala pa rin yan ng malawak ang pag-ulan pa rin dyan sa may banang Eastern Visayas at Mindanao. Kaya ingat, pinaalalahanan ko na kay kanina na mag-iingat po tayo sa potential pa rin na pagbaha at pagguhon ng lupa. So, posibleng ganun din na mangyari dito ha. Just in case. Ayan, mataas na po. Nasa moderate na po yung kanyang vorticity at yung kanyang divergence kontra hangin. Tingnan natin, asahan natin mataas yan. Ano? O, di ba mataas din? O, 20 kilometers per hour din. So, medyo naglalaro-laro na nag-upward low, then biglang pipirmi siya, then hihina, then tataas uli. So, ganun ang nangyayari sa kanya. Parang wavy yung kanyang development. Pag sinabing wavy, medyo labo-labo pa yung kanyang development. Yan, nagbabatay lang siya sa steering environment kasi. Well, kung titingnan uli natin yung environmental steering environment, makikita nyo po, halos sa kanluran pa rin ang diretsyo niya. Makikita nyo dito. So, maliwanag na dito sa baba ng Eastern Visayas ang maaring tumbukin niya. Yan. So, ang galaw ng bagyo, probably kikilos sa kapangaluran yan. And then, pagpasok siguro ng PAR, bahagya itong magwa-west-northwestward dito hanggang sa tumumbok dito sa may bandang Eastern Visayas. So, possible yan yung magiging trajectory niya. Una, parang mababa lang ang trajectory niya. Pakanluran, dire-diretso pakanluran muna siya. And then, boundary, malapit dito sa may bandang Palaw, pagpasok niya siguro ng PAR sa unang linggo ng November, bahagya itong kakabig pahilagang kanluran, yan, paganyan. Hanggang sa ito ay tumumbok dito sa Eastern Visayas. Or pagitan ng Eastern Visayas at Mindanao, yan. Ganyan na magiging tumbok ng low pressure na ito, just in case po. Yan. Pero dahil napakalayo pa niya, maaari pang magbago pa yung pattern ng environmental steering environment. So, ang masisiguro lang natin, mas sub-sub na talaga yung galaw ng bagyo. Pag sinabing sub-sub, mabababa na po yung magiging trajectory niya, either southern Luzon or Visayas, or posibleng magno-northern Mindanao lamang ito. Ganun yung mga galawan ng mga low pressure area kapag ka nabuo. So, yun po ang maliwanag natin maging sa kanyang environmental steering environment. Natiling moderate ito, kaya hindi natin pwedeng sabihin kung ito ay magiging aktibong bagyo o mas malakas na bagyo dahil base nga rin kay ECMWF ay tropical wave pa lamang ang nakikitaan niya. So, binabaan din ni ECMWF. Kay NABGEM, natural, aggressive din yung forecast niya. Kagaya ng pinakita natin sa environmental steering environment, di ba? Pagpasok dito sa may bandang Palaw, habang kumakanluran, din bigla itong dahan-dahan kakabig pa west-northwestward. Yan. Dito medyo mataas pa nga ng bahagya yung trajectory nyo. Halos bandang southeastern Luzon yung tumbok niya. Yan. So, malabo pa at hindi pa very consistent yung mga forecast simulations na ito. Kaya mga ibang meteorologists, sinasabi nga po itong mga simulation nito, tool lamang ito, hindi ito forecast. Well,
either forecast man ito or maring tool lamang na para magiging reference natin kung sakaling magkaroon ng senaryo na mangyari po yung pinapakita ni GFS at NABGEM, at least makapaghanda pa rin tayo mga folks. Again, kay maging aktibong bagyo man yan o kaya hindi, once na lumapit yan dito sa silangang parte ng Visayas of Mindanao or Mindanao, magdadala yan ng malawakang pagbaha na magbubunsod pa rin ng mga pagbahayan ha. Dahil mataas po yung ating average rainfall, at least moderate, dahil yung sea surface temperature at least 30 to 31 degrees Celsius pag malapit na yan sa silangang bahagi ng bansa. So malinaw po yan mga puksa, at sa ating global spectral model, ganyan din na nakikitaan niya. So medyo alanganin pero nagkakaroon na ng pulidong Coriolis circulation bago pumasok ng PAR. Ang forecast na ngayon nito hanggang November 2, yan hanggang November 3. So makikita natin dito ay medyo pulido na ang kanyang circulation, kaya lang napaka-broad pa niya o very shallow. Sa mean sea level pressure, makikita rin ang very shallow na circulation nito pero bumababa na siya sa 1,006 hectopascals. Mga bandang November 3. Malinaw na pwede nang itaas yan ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression. At kapag nangyari yan at nakatungtong niyan ang Philippine Area of Responsibility, gaya na po ng sinabi natin, either November 4 o November 5 ay tatawagin natin yan sa Tropical Depression Tino. Hindi super typhoon ha, hindi typhoon ha. So wag po muna nating paniwalaan yung mga nagpo-post na magiging super typhoon pa daw. At may nagsasabi pa nga, 2 ang super typhoon daw na papasok ng bansa. Yan ay napaka-misleading at napaka-fearmongering po yung mga ganong ulat ha. Kaya wag po muna natin seryosohin yan, dahil magiging reasoning kasi nila dyan is pinakikita na ng ng GFS may pinakikita na sa GFS Well, again, yan ay simulation pa lamang o probabilistic na posibleng mangyari po yung pinapakita ni GFS. Pag sinabing probabilistic, yan lamang yung may mga probability na mayroong certainty kapag ito ay naging isang aktibong low pressure area na lalapit ito sa silangan bahagi ng Visayas. Pero not necessarily super typhoon kagad ito, hindi po. Wag munang paniwalaan. Kaya paulit-ulit nating sinasabi rito, dahil patuloy pa rin ginigiit ng mga iba na hindi, super typhoon yan kasi hindi naman nagbago Pero kung tatanungin nyo kung anong petsa, sasabihin nila ay October 26 o 27 pa rin. Nakalipas na po yun Lumipas na po yung 48 oras nun Iba na po yung forecast ngayong araw. At lagi nilang pinapakita yung oras ng UTC ay napaka-recent na po. Minsan past 24 hours na nung sinasabi nila yung super typhoon daw na yun. Hindi po. Dapat ang tinitingnan natin yung latest na pagtala ng mga iba't ibang mga weather agencies. Ang problema nga lang sa iba, gumagamit sila ng windy. Ang kaso, yung ibang gumagamit, hindi naman premium ang gamit nila. Ang nangyayari tuloy, yung long range forecast nila, akala nila yung pinapakita doon sa simulation ng windy, ganun pa rin mangyayari. Hindi nila alam, hindi na accurate yung pinapakita ng windy. Kaya lumalabas doon sa windy, di ba? Pagka piniplay nyo po yung animation, biglang maglalabas yung pinaka tag nila, yung label ng windy. Ibig sabihin, sinasabi ni Windy sa inyo na hindi po kayo premium, hindi na po accurate yung pinapakita namin. Kapag lumabas po yun. So usually, kapag hindi premium, mga 5 days, 3 to 5 days lamang yung ibibigay sa inyo na available na medyo mas close to accuracy. More than that, more than 5 days, may magbabago na po yung format. Papakita sa inyo sa Windy is meron na siyang yung label niya, lalabas na yung label ng Windy dun sa mapa. Ibig sabihin po, hindi na po kayo premium, hindi po kayo naka-premium, kaya hindi namin ipapakita sa inyo yung mas accurate o mas latest forecast. Ganun po yun. Kaya yung may makikita kayo na ganun ang gumagamit, wag nyo po munang paniwalaan agad-agad. Kahit na yung premium na gumagamit, kapag gumagamit po ng long range forecast, it doesn't mean yun po ang mangyayari. Again, isa lamang itong tool para sa mga ibang meteorologists. Tool lamang po ang pinapakita ng mga simulation na ito. Itong pinapakita ko sa inyo, yan. Kahit sa windy ay tool lamang o reference lamang yan ng mga senaryo na posible kung sakaling maging isang
weather disturbance yung binabantay natin dito. Ang mas real time po kasi, yung mas masasabi natin mas accurate at mas real time, yung gumagamit tayo ng convergence wind. Dahil ito po kasi hindi ito forecast. Ito yung pinaka-actual ng pattern ng kaulapan. Parang similar to Dvorak. Ang problema sa Dvorak, yun na yung kapag isa na yung disturbance yung binabantay natin, tinitingnan na po yung possible category ng isang bagyo. Kaya may makikita yung T8, T6, T3, ganun po yun. Sa Dvorak yun, para malaman yung estimate na lakas ng isang bagyo. Ito naman sa convergence, ito naman yung estimate na isang minor o similarities of Coriolis circulation kapag nagkakaroon na ng dahan-dahang ikot ng hangin. Yung parang tumutrumpo o nagwi-whirlpool, dahan-dahan. So, kinukuha yan ng satellite, ina-approximate niya na ganito yung lakas ng hangin yan. So, ibig sabihin, suspected siya, posible ba itong magiging suspected tropical wave o tropical depression o disturbance? Hindi pa sigurado. At least meron na tayong tututukan na kaulapan na may potential na maaring maging isang bagyo o isang tropical wave lamang. Ito po yung pinakabasihan. Pero yung mga probabilistic o yung mga pattern ng mga computer models, hindi po typically ginagamit ng mga meteorologists yan as forecast, kundi isang tool, isang equipment lamang. Kumbaga, in layman term, parang aparato lamang nila ito na magbibigay lamang ng probabilistic estimation o probabilistic pattern na kapag ang isang tropical disturbance ay mabuo o matatanaw o magiging suspected. Yung mga potential na kapag ito ba ay naging bagyo, saan ba potential na tatama ito o gaano ba ang posibleng ilakas nito, yan po ang ginagamit ng mga computer models. So, inuulit-ulit natin dahil marami pa rin talaga ang nagpipilit kasi may mga kababayan tayo, hindi ko alam kung anong may natanungan po ako na psychologist dyan eh. May piniliwanag sa akin na psychologist, may mga taong merong parang sakit ang mga tao na kung maalala ninyo, may mga taong nape-pleasure sila pag nakakita ng bangkay. Halimbawa lang po ito ng mga bangkay o kaya nape-pleasure sila pag nakakita sila ng napakagandang object. Kaya may mga taong ang hihilig sa alahas, yung sobra-sobra na yung alahas, pero parang gusto pa rin nila na makakolekta ng iba't ibang klase ng alahas. Hindi ko alam anong tawag doon sa term na yon. Pero may mga taong ganun na nape-pleasure sila o very pleasurable sa paningin nila kapag may mga bagay na nakikita sila na gustong-gusto nila. Example na lamang mga bagyo. Parang hindi sila nape-pleasure o hindi sila nasisiyahan kapag ang isang bagyo ay mahina lamang. Kaya minsan sasabihin nila sa'yo na hindi, magiging super typhoon yan kasi ito yung sinasabi, pinakita sa windy, ganyan. Sasabihin nila sa'yo, parang igigiit pa nila sa'yo na magiging mas malakas daw ito na bagyo. Parang nadidispleasure sila kapag sinasabi mo na hindi pa certain na aabot sa ganung kalakas ang bagyo. Parang mapapansin nyo po yan sa mga comment ng mga ibang mga sumusubaybay. Minsan, magagalit pa sa yan, hindi, fake news ka, magiging super typhoon daw yan si ganito, sa gantong araw, ganyan. Although makikita niyo sa satellite imagery, hindi na, ang layo doon sa sinasabi niya. So, may mga taong ganun hindi ko lang alam kung anong tawag doon Ang sabihin na natin, pagka ang isang taong mahilig magnakaw daw, o yung magalaw yung kamay nila, di ba tinatawag nila klepto? So, kung yung pinaka-term na klepto ay isang parang pleasure, siguro i-combine natin yung bagyo or sabihin natin yung weather o cyclone, ganun, cyclone. Hindi ko alam yung Latin word ng cyclone Kung isa-search siguro natin sa Google, wala naman siguro tayong nababasa na Latin word na cyclone. Pero siguro, kung pagbabasa natin yung circle o cycle, meron, cyclos yata tawag doon. So, kung pagsamahin natin yung klepto plus cycle, kleptic o kleptocycle, so kleptocylos. So, parang may mga taong may ituturing na kleptocyclos. Yun, linalating word natin. Pag sinabing kleptocylos, yun yung mga taong, para sa akin lang po yun
hindi ko sinasabing official yung word na yon, pero parang yun ang combination ko klepto-cyclos. Ibig sabihin, cycle. Ang sin sa mga tropical cyclone is nagsisirculate. So, pag nilalatin word mo yun, cyclos. So, pag sinabi natin klepto-cyclos, yun yung tinatawag na sa mga taong parang nape-pleasure sila pag nakakita ng malalakas na bagyo or mga super typhoon, ganyan. Yung tipong nakikita yung mata ng isang bagyo, parang natutuwa sila pagka nakakita ng ganun. Napapansin ko yan since 8 years ago. Marami akong mga naging basher na ganun Yung parang ipipilit sa'yo, hindi magiging super typhoon yan. Tapos, pag hindi naman pala nangyari, irarason na lang sa'yo, hindi kasi yun yung forecast forecast lang naman yan hindi naman necessarily magiging super typhoon. Pero nung hindi pa na-confirm na hindi pala lalakas, ipipilit muna sa iyan. Hindi, fake news ka, magiging super typhoon yan, ganun. Ganun kasi sila. So, pag may mga napapansin kay mga tao na ganun, parang nadi-displeasure sila sa iyo, hindi sila nakukumbinsi sa sinasabi mo na wala pang nakikitaan na magiging super typhoon ito, magiging bagyo. Tapos mapapansin niyo sa kanila, parang nagagalit sila sa iyo. Ibig sabihin po, yung taong yun may posibilidad na meron siyang parang hindi ko pa po masabi kung sakit yun sa pag-iisip. Pero ang masasabi ko lang, may mga tao sigurong mga klepto-cyclos. May mga taong very pleasurable sa mga tropical cyclone na malalakas, gaya na lamang ng super typhoon o typhoon category kind ng mga cyclone. So, kung mapapanood ito ng mga psychologists, ano ko lang po yung pinaka-disclaimer ko lang po, yung sinasabi kong term na ito na kleptocyclos, ito lamang ay sarili ko lang na interpretation. Hindi pa po ito parang official na word. Nasa sa inyo po yun, baka sa inyo meron kayong sariling term doon, pero siguro naiintindihan nyo po yung ibig ko sabihin na may mga taong mas pleasure na nape-pleasure sila o natutuwa sila kapag nakakita sila ng malakas na bagyo, ganun. So, kleptocyclos. So, kayo na pong bahala kung mayroong mas magandang term doon, pero yun yung nakikita kong mga term sa mga taong natutuwa kapag may mga malalakas na bagyo at nakikita yung mata. Napapansin ko ganun yung impression ng mga tao. So, again po, balik tayo sa ating analysis. At least, napaliwanagan ko siguro kayo kung bakit may mga taong nagagalit o pinipilit nila na ganun po ang mangyayari sa isang minomonitor pa lang na disturbance. So, kapag may mga ganung mga tao, again, wag po agad-agad paniwalaan o seseryosohin na dahil again, ito ay isang mga tool lamang na para sundin yung posibilidad ng isang tropical disturbance kapag ito ay naging isang aktibong low pressure area niya o naging aktibong bagyo na talaga siya. Yan. Mga probabilistic pattern lamang ito. Hindi pa ito makatotohanan. Yun ang ibig kong sabihin dyan mga folks. So, since nakikita natin kay NABGEM at GFS, positive na yung kanyang probabilistic development nung low pressure area na to, kung sakali, yung binabantay natin na convergence sa southeast of Guam ay posible nga na ganito yung magiging kilos niya or posibleng ilalakas niya at lalapit nga po ito sa may banang eastern part ng Visayas. So, at least, makakapagsenya sa atin na pwedeng makapaghanda tayo ng mas maaga or medyo masututukan na natin na maaga ito para kung sakaling mag-positive ito na talagang magiging isang tropical depression ito gaya na lamang ng pinapakita ng forecast ng Global Spectral Model, nasa 1,006 hectopascals na po ito by November 3. Ibig sabihin po yan, kay Japan Meteorological Agency, posible na nilang itaas yan as tropical depression by November 3 na siguro. Kung sakaling hindi magbago yung forecast pattern na ito ng Global Spectral at kapag yan pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility, either November 4 siguro yan or November 5, pag pumasok yan, maaaring itaas na rin yan ni Pag-asa as Tropical Depression Tinyo. So mag-update po tayo sa mga susunod pang mga araw po or depende sa magiging availability nito every 6 hours. Magpo-post kagad tayo kapag nag-positive na po, lalo na sa lalabas sa tropical cyclone sector na sa ngayon wala pa namang ipinapakita. So kamusta natin yung mga dam natin? Well, normal naman siya, hindi naman umaapaw yung mga dam at mukhang dumami yung naging below level yung kanilang mga dam reserve. Hindi ko alam, mula kay Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam na rin.
Bumaba na siya sa pinaka-critical level niya na supposed to be lowest of 188. So, nag 187 meters na po siya. So, pasok na siya sa pinaka-critical na supposed to be rule curve elevation level niya na bago mag-critical. Well, hindi natin alam kung bakit. Siguro nung nakarang araw ay nag-release sila ng sobrang tubig siguro. Siguro, hinahanda nila yan dahil baka sakali kasing may malakas na bagyo. Kaya siguro, sinagad-sagad siguro nila ibaba yung water level mula kay Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantamangan at Magat Dam. Ito kasi si Pantamangan, lagi talaga mababa yan at saka San Roque. Pero kay Magat Dam, yan, medyo siguro yun ang rason nila kaya binabaan nila sa pinaka-curve level. Yung rule curve level elevation niya na supposed to be hindi bababa sa 188.7 meters. Well, sa kanila na po yan, at least preparado siguro yan pagka umulan. But the rest, mula kay Angat at Lamesa Dam, ay normal naman ang kanilang water level. Yan. Normal naman, hindi naman halos umaaapaw yung level. At sa mga ilog naman, bukod tangin dito sa Ugong Valenzuela, ang medyo rising ang ilog. Malamang may mga pag-ulan siguro dyan sa may bandang Quezon City or bandang Caloocan North siguro. Yan. And the rest, hindi naman umaapaw o tumataas yung ilog natin. So, normal naman yung ating mga water reserve. Manatiling critical itong si Magat Dam. And the rest, Lamesa Dam, Ipo at Angat, normal naman ang kanilang mga water reserve. Yan. So, wala tayong magiging concern masyado. Samantala sa Ulat Indol, meron na itala tayo kagabi bago maghating gabi na isang malakas na magnitude 6.7 to 6.8. Pero typically magnitude 6.7 po ito. Diyan sa may bandang Banda Sea, malapit po yan sa Timor-Leste po. Yan. So, probably itong aftershocks nito, kagabi rin, hating gabi, malamang aftershocks niya. So, wala naman tayo dito sa Pilipinas so far bago maghating gabi. At wala namang naging threat itong lindol sa Banda Sea na posibleng tsunami. Wala namang naitaas. However, mula kanina madaling araw ay wala naman. Typically mga minor earthquakes. Probably siguro mga minor aftershocks na naman yan sa mga aktibo natin na mga lindol dyan sa may bandang Cebu at Mindanao area. Well, double check natin. Sa data feed ni PBOX, merong isang magnitude 4. Ayun. Sa northwest ng Maria Aurora, sa bandang Aurora ito, may lalim lamang na 3 kilometers na epicentral depth at magnitude 4.1. So may pagyanig para dito kaninang madaling araw, 12:54 AM. Malamang ito yung na-detect na ito. Yan, 12:54 AM sa may bandang Aurora. Well, magnitude 4.1 po ito at mababaw-babaw lang ang pagyanig. At yung ikalawa na magnitude 4 naman ay hopefully hindi ito sa may bandang aftershocks. Northeast ito ng Caguay, Surigao del Sur. So malamang associated dito ng mga paglindol din o aftershocks dito sa paligid ng Surigao del Norte. Magnitude 4.7 naman ito na may lalim na 22 km depth. Naganap ito kaninang 7:01 AM po ng umaga. Then wala namang sumunod sa kanila na magnitude 4. So, mayroon tayong dalawang magnitude 4 agad na naitala mula kaninang madaling araw at kaninang umaga. Marami na may agad ang mga aftershocks na naman nadagdagan. Kabilang na dyan sa may bandang Caguay. So, sunod-sunod pa rin yung mga aftershocks dyan. At sa may bandang Bogo, Cebu at Manay. So, tuloy-tuloy pa ng aftershocks at diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Dahil naipaliwanag na natin yan, yung mga sunod-sunod na aftershocks base sa ating historical earthquake data. Yan. So, for the month of October, kung ilan na ang total earthquake natin, dahil ilang araw na lamang, 3 araw na lamang ay November na kaagad. Yan. So, dahil 3 days, Wednesday, malamang marami na agad siguro nag-vacation leave para nga po sa undas. Anyway, sa month of October natin, ang total earthquake na natin ngayon ay nasa 3,685 earthquakes na po. 3,519 dito is magnitude 2.0 pataas hanggang magnitude of 3.9 na yan. At magnitude 4.0 pataas ay 147. Sa magnitude 5 naman walang pinagbago, 15 pa rin. At ganun din sa magnitude 6 plus, 3 at nanatiling isang magnitude 7.0. Pagdating naman sa total cluster ng earthquake, unahin natin ang bandang Bogo, paligid ng Bogo, Cebu. Ang pinakamaraming clustered earthquake na na-detect, 1,806. Yan, 1,806 po.
napakadami. At sa paligid naman ng Surigao region ay 346 at sa paligid ng Manay ay nasa 811 total earthquakes naman. Hindi pa kasama yung iba dyan na hindi sakop ng cluster. Pero at least nasa 811 na po yung total earthquake dyan sa paligid na yan. So, nangunguna pa rin ang bandang Bogo, Cebu sa mga after earthquakes. Yung mga after na mga sunod-sunod na earthquake. Yan. So, yun lang po pinaka-latest natin at hindi pa kasama din yung nasa paligid ng rest of bandang Surigao del Sur. Ang tinutukoy pa lang natin dito sa may bandang Manay, paligid ng Manay po, nasa 811 po. So, mag-ingat po dahil tuloy-tuloy pa rin nadadagdagan ang ating mga aftershocks dyan. Very aggressive pa rin yung ating mga subduction plates. Maging dyan sa may bandang northwestern Luzon. Yung Manila plate na yan dyan, magalaw pa rin po. So, mag-iingat pa rin po tayo dahil tuloy-tuloy pa rin. Nagkakaroon tayo ng mga minor earthquakes at dumadami na din sa may bandang silangang parte ng Nodul Luzon. Yan. At sa atin namang annual earthquake frequency by magnitude, nasa total earthquake na tayo ngayong taon, 18,426, na higitan na po niya ang lindol noong nakarang taon. At yan na po ang pinaka hindi magandang balita dahil mas marami na ang naging pagyanig natin ngayong taon kumpara last year. At again, ay dapat magpag-aralan na po natin, lalo na yung mga magpapatayo ng mga structure na mas patitibayin dapat dahil mas dumadami na po o mas marami na ang nagiging paglindol natin sa Pilipinas habang lumilipas ang taon. Yan. Patunay na rin dito yung annual earthquake at mismong sa official data ito ni PHIVOLCS galing. Kaya hindi tayo pwedeng magkamali na yung analysis na ito ay magsisilbing guide para mapatibay natin yung mga structure natin na ipapatayo, lalo na yung mga flood control na napakadaling nakukurakot ng iba nating mga government official, ay maawa naman sila sa ating mga kababayan dahil lalo na't lumalaki na po yung ating disaster frequency, lalo na sa paglilindol. Kaya wag po natin tipirin dahil yung risk ng pagdami ng mga madadamage sa mga lindol, ng pag-iral ng lindol sa mga susunod pang taon ay mas lumalala ng lumalala. Base na rin sa annual earthquake frequency natin by magnitude ngayong taon. At narito naman natin ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, October 29, 2025. Hanggang dito na lang po ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 29, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba mang detalye yung gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na, since asahan natin ang tuloy-tuloy na overcasting gloomy at maulan na panahon bunsod ng ating tatlong weather systems magpapatuloy na umiiral sa bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.